I lift my eyes on the hill. Where does my help come from? I lift my eyes on the hill. Where does my help come from? My help comes from the Lord. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes on the sea. Where does my help come from? I lift my eyes on the valley. Where does my help come from? My help comes from the Lord. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. My help comes from the Lord. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth, the maker of heaven and earth. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning sa ating pong mga kapatid na lagi natin kasama dito sa ating pong morning devotion. Magandang umaga po kay Sister Nina and kay Sister Virgie, kay Angeline. Good morning. Tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa panibagong buhay at kalakasan. Pagkakataon na ang inyong mga salita ay amin pong mapagbulayan, hinihiling po namin ang inyong pong presensya ng inyong pong banal na Espiritu ang sa amin po'y manguna at mangusap. Patawad po sa amin pong mga karumihan, linisin niyo po ang aming mga puso. Ito po ang inyong mga salita. In Jesus' name, Amen.
Amen. Dito po tayo sa Psalms chapter 52. Ito po yung ating mga bubulayan ngayon po umaga. Good morning kay Ate Malu, Maria Lourdes Ventura diyan sa Calamba. Magandang umaga rin po kasama natin ngayon po umaga sa good morning and good morning din po kay Sister Miriam Banyel. Dito na po tayo sa Psalms chapter 52 verse 8 and verse 9. Ito po yung ating pagbubulayan ngayon pong umaga. Psalms 52 verse 8. But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. I will praise thee forever because thou hast done it, and I will wait on thy name, for it is good before thy saying. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. Kung kahapon nakita natin yung pag-execute sa wicked at executing the wicked to the delight of the righteous. Opo. At yun nga po, parang dun sa pinakita kahapon ay pinakita ni David na yung hatol ng Diyos dito sa mga wicked ay talagang tiyak at final na. Wala na itong para bang wala nang pagbabago, walang bawi. At yan, sinabi doon sa verse 5 and root thee out of the land of the living. Talagang inalis sila. Alam naman natin na kung tinutukoy ng Bible na wicked, ito po yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, unsaved, unbeliever, walang pananampalataya. Ngayon dito, sa verse 8 and verse 9, in-explain dito yung confidence ng mga righteous. In-explain ni David, itong mga righteous, meron silang confidence dahil po doon sa loving kindness ng atin pong Diyos. At nakita po natin niya kung gaano kabuti, kung gaano yung kagandahang loob ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya, ng mga anak ng Diyos. Kahit nga sa ating pong mga personal na buhay, ating pong napatunayan na kung gaano kabuti ang Diyos. Napatunayan na natin yung kagandahang loob ng Diyos o sa mga nagdaang mga panahon sa ating pong buhay, ay nadarama natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kung paano niya tayo ay kinalinga, kung paano siya ay nag-iingat sa atin, at kung paano tayo ay napoprovide yung ating pong mga pangangailangan. At dito nung sinabi ni David doon sa verse 8 kung bakit ganun na lamang yung confidence ng mga anak ng Diyos, ng mga righteous sa loving kindness ng Panginoon, ay sabi niya dito sa verse 8, but I am like a green olive tree in the house of God. Alam niyo po, naandun po yung pinakita yung kung paano yung pagpapala ng Diyos ay kagaya daw po ng isang mabunga na isang olibo. Sabi niya, I am like a green olive tree in the house of God. Ito po yung pinapakita yung fruitfulness and blessing ng Panginoon. At alam niyo po, kung gusto natin na tayo mga anak ng Diyos ay manatili yung pagiging fruitful at yung blessing ng Diyos sa ating pong buhay ay dapat naandun lagi tayo doon sa para tayong isang olibo na nasa bahay, tahanan ng ating pong Panginoon, ng ating Diyos. Para tayong sariwang kahoy, punong kahoy ng olibo. At mangyayari lamang yan kung tayo ay naandun yung ating pong pagtatapat sa ating pong Panginoon. Naandun yung katapatan natin doon sa paglilingkod, yung katapatan natin doon sa church, yung
naandun yung ating pong hangarin lagi na dun tayo sa ministeryo. Nandun tayo sa Panginoon. Kaya nga po sa mga mananampalataya ay ito po dapat ay para bang nasa na ng ating puso. Yung pong tayo ay naandun lagi sa pagtitipon, naandun tayo sa church at nagagawa natin na paglingkuran ng ating Panginoon. Bagamat hindi lang naman sa loob ng church ay mapaglilingkuran natin ang Panginoon, pero mas dapat ay naandun yung ating pong kagalakan kapag naandun tayo sa church. Bakit po? Dahil ang mga nakakasama natin, kasalamuhan natin, ka-fellowship natin sa loob ng ang bahay panambahan, sa loob ng church, ay ang mga anak ng Diyos. Kung nag-i-enjoy tayo minsan nakasama yung mga kaibigan natin na hindi naman mananampalataya, dapat mas na-i-enjoy natin yung fellowship doon sa loob ng church. Alam po, lagi na sinasabi at napapakinggan na natin na binigyan tayo ng 6 na araw para gawin yung ating pong mga gawain sa buhay, paghahanap buhay, yung ating mga sarili na ginagawa sa ating pong mga buhay at ang sa Panginoon ay isang araw, pero alam po hindi naman talaga buong araw na naandun tayo sa pagsamba. Hindi rin buong araw na tuloy-tuloy na tayo ay sumasamba. Diba? Merong oras lamang na tayo ay naandun at sumasamba, umaawit, nagpupuri at nakikinig ng salita ng Diyos. Pero may mga oras na bakante. At naandun dapat yung fellowship natin sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa mananampalataya. Kaya nga po kung mapapansin natin doon sa Hebrews chapter 10 verse 25, di ba? Sinabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. Alam po, kung wala tayong fellowship doon sa ating kapwa mananampalataya, paano natin napapalakas? Sabi niya, bagkus daw tayo po nagpapalakasan sa isa't isa. Exhorting one another. Kaya nga po kung nandun tayo sa loob ng church, naisin natin na tayo ay makapag-fellowship sa ating mga kapatid sa Panginoon at pwedeng tayo ay maging makatulong, makapagbigay ng kalakasan sa Kanya at pwede rin sila ay makapagbigay ng kalakasan sa atin. Nagpapalakasan tayo. Kaya po yung fellowship, maging yung mga testimony, yung pagbibigay natin ng papurit, patutuo, pasasalamat sa Panginoon sa Kanyang mga ginawa sa ating pong buhay, ay nagiging kalakasan minsan sa ibang mga mananampalataya na nakakapakinig nito. Hindi lang natin alam. Minsan, hindi natin nalalaman na meron pala mga kapatid sa Panginoon na dahil sa ating patutuo, dahil sa ating na-share, ay nabigyan siya na-encourage siya. Kaya, ano po, dito, gaya ng sinabi ni David, ito yung image ng fruitfulness and blessing. Yung naandun ka para kang sariwang punong kahoy ng olibo na nakatanim doon sa tahanan ng Diyos, sa bahay ng Diyos. Kaya dito sabi ni David, but I am like a green tree, a green olive tree in the house of God. At ito po kung bakit meron siyang confidence doon sa loving kindness ng Diyos. At sa atin, ito rin yung ating madarama. Ito rin po yung ating mararamdaman kung andun tayo sa tahanan ng Panginoon. Magkakaroon po tayo lang lagi ng confidence dahil alam natin yung kamay ng Diyos, yung kagandahang loob ng Diyos ay naandyan at laging pinapadama sa atin. Sabi pa niya, just sa verse 8, I trust in the mercy of God forever and ever. Ano po ito? Doon sa mga righteous o anak ng Diyos, at sila po ay nagtitiwala
doon sa loving kindness of God. Ang sabi niya I trust in the mercy of God forever and ever. Magpakailan-kailanman na andun yung tiwala ng mga anak ng Diyos, ng mga righteous, ng mga mananampalataya sa kagandahang loob ng Diyos. Minsan tayo ay nagtitiwala tayo doon sa ating kakayanan. Minsan ang pinagtitiwalaan natin ay yung ating kahusayan, yung ating kagalingan, yung ating talento, yung ating pong mga skills and ability. Minsan yun ang ating pinagtitiwalaan. Minsan ang nagtitiwala tayo doon sa mga material na bagay na meron tayo. Minsan naman nagtitiwala tayo sa ating kapwa. Nandun yung pagtitiwala natin lalo kung yung ating kapwa, yan man ay ating kaibigan, yan man ay ating kamag-anak o kapamilya, ay nakita natin na may kakayanan na tayo ay matulungan. Minsan na doon tayo nagtitiwala. Pero alam po, dapat pala dito, sa pinakita ni David, ay dapat pala mas magtiwala tayo doon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, doon sa habag at biyaya ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya nga po minsan pag tayo ay kinukumusta ng ilan ng mga kakilala natin, nasasabi natin na mabuti dahil sa biyaya ng Diyos. Diba? Pag kinumusta tayo o kumusta, mabuti sa biyaya ng Diyos. Ito'y dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Alam po, sa atin pong buhay, kung bakit tayo ay naririto, kung bakit tayo ay, pag tinanong natin sa ating sarili, bakit ba ako'y buhay pa? Bakit ba ako'y nakakatayo pa? Ay, alam po, ito po'y dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Bakit kaya naididilat ko pa yung mata ko? Bakit kaya ako'y nakakalakad pa? Bakit kaya ako'y nakakapagtrabaho pa? Hindi dahil sa ating sarili na kalakasan, kundi dahil po sa kagandahang loob ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya dito, pinakita, sinasabi ni David, ang righteous, ang matuwid o ang anak ng Diyos ay kagaya niya ay nagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. They trust in the loving kindness of God. They trust in the mercy and grace of God. Kaya atin pong tingnan sa ating buhay, ako ba ay nagtitiwala pa? Ako ba ay nagtitiwala sa loving kindness, grace, and mercy of God? O nagtitiwala na ako sa aking kapwa, nagtitiwala na ako sa aking boss, nagtitiwala na ako sa aking trabaho, o nagtitiwala na ako sa aking sarili na kakayanan. Walang anumang bagay ang magagawa po natin kung wala ang Diyos. Kung wala ang Panginoon sa ating pong buhay, wala tayong magagawa. Di ba? Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Book of John, di ba? Without me, ye can do nothing. Kung tayo ay malayo sa Panginoon at kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Pero dahil tayo ay nasa Panginoon at kasama natin ang Panginoon, pwede rin nating angkinin yung sinabi ni Apostol Pablo. Ba? Ang sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Maaring magnakita natin yung isang bagay ay mahirap at dahil alam natin yung ating kakayanan, pero dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon at sa pamamagitan ng Panginoon, ng kalakasan na ibibigay ng Panginoon, magagawa natin. Pwede tayong mahirapan physically, mentally, pero naandun po ang Panginoon na siyang gagawa at tutulong para sa atin. Kaya sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Bakit? Dahil nga po sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon ay sa tao ay maaaring imposible. Pero sa Diyos, kung kasama ang Diyos, walang imposible. Diba? Sabi niya, for with God, nothing shall be impossible. At dahil tayo po ay anak ng Diyos at mananampalataya at kasama natin ang Panginoon, ang Diyos sa ating pong buhay, kaya pwedeng gawin ng Diyos na yung mga bagay na imposible sa atin ay maging posible.
maging madali dahil sa kapangyarihan niya. Ano pong gagawin lang? Trust. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Yung inaawit nating trust and obey, gawin lang natin sa ating pong buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, everything is possible to them that believe it. Sa lahat, sa kanila na nananampalataya, naniniwala, lahat imposible. Lahat posible. Everything is possible. Lahat yan, posible. Basta tayo ay nananampalataya at magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya dito, sabi ni David, I trust in the mercy of God forever and ever. At ano pa po ang ginagawa ng mga righteous, kung bakit nandun yung confidence nila sa loving kindness ng Panginoon. Sabi niya sa verse 9, I will praise thee forever because thou hast done it. Thou hast done it, and I will wait on thy name, for it is good before thy saints. Alam po, sabi niya, I will praise thee forever. Alam po, hindi hihinto yung pasasalamat, yung pagpupuri ng righteous sa kaniyang Diyos. Patuloy siyang magbibigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil doon sa kanyang naranasan, nakagandahang loob ng Diyos. Alam po, minsan, nagiging parang mahirap sa isang mananampalataya na magpasalamat kapag ka naandun siya sa sitwasyon na siya ay nabibigatan. Kapag ka nasa sitwasyon siya na nahihirapan, diba? Parang mahirap sa kanya magpasalamat. Pero alam po, alalahanin lang natin, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, sabi niya, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng bagay na dumating sa atin, nangyayari sa atin, gusto man natin yan o hindi, masaya man tayo dyan o hindi, ang sabi ng Panginoon, give thanks. In everything give thanks. Bakit po? For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pinahintulot niya ng Diyos, niloob niya ng Diyos para sa atin, para sa ikabubuti natin. Di ba? Sabi sa Romans 8:28, for we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Maaring hindi pa malinaw sa atin, ano ba yung purpose, bakit pinangyari ng Diyos, pero para po sa atin yun. Sa layunin ng Diyos sa ating pong buhay. Kung maalala natin si Job, ganun din eh. Ganun din po yung naranasan ni Job. Hindi madali. Pero hindi siya tumigil na purihin ang Diyos. Di ba? Sabi nung asawa ni Job, ikaw ba ay magtatapat pa rin sa Diyos mo? Diba? Sa kabila kasi nung naranasan ni Job, naubos yung kanyang mga ari-arian, namatay yung kanyang mga anak. Tapos nagkaroon pa siya ng sakit, ng karamdaman. Sabi nung asawa ni Job, magtatapat ka pa rin ba sa Diyos mo? Sumpain mo na siya at mamatay ka na. Ang tindi ng payo. Alam niyo po anong sagot lamang ni Job? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi ng masama? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi siya huminto sa pasasalamat at pagpupuri sa Diyos sa kabila ng kanyang pangit na kalalagayan. Sa kabila ng kanyang condition and situation, bad situation, alam mo po, nanatili siya. Nagpatuloy siya na nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. Kaya dito sinabi ni David, I will praise thee forever. Papupurihan kita, pasasalamatan kita, magpakailanman. Ibig sabihin lamang dito, anuman yung mangyari, anuman yung kalalagayan sa buhay, ay huwag tayong huminto na magpasalamat at magpuri sa Diyos. Diba? May mga anak ng Diyos na kapag may mga sabihin natin pangit na
ang pangit na sitwasyon sa kanilang buhay, na lumapit sa Diyos imbes na pumunta sa church para sumamba ay hindi dumadalo sa pananambahan. Yun po dapat yung mas lalo tayong maging malapit sa Panginoon. Ba? Meron kang suliranin, meron kang problema, meron kang kinakaharap na hindi maganda, lumapit lang lagi tayo sa Panginoon. Ba? Bakit siya po ang may kakayanan na mag-aayos anuman yung problemang yan, anumang suliranin yan. Huwag tayong huminto na magpasalamat at magpuri sa Diyos. Ito, sabi ni David. Ano po, kung mapansin natin, itong time na ito, ano yung sitwasyon ni David? Hinahabol siya, tinutugis siya ni King Saul. Bakit siya tinutugis? Para bigyan ng gantimpala? Hindi, para patayin. Ganito yung kalalagayan ni David. Pero ang sabi niya, sa kabila nun, I will praise thee forever. Sa kabila ng siya parang lumiliit yung mundo niya, na andyan yung mga Pilisteo na kalaban, ang dami niyang kalaban at kilala siya ng mga kalaban, ng mga kaaway, at tinutugis siya ng mga kaaway, tinutugis din siya ng hari. Bakit po siya tinutugis ng hari? Dahil lamang sa inggit. At ang tingin kay David ay banta sa kanyang paghahari. Kaya gusto siyang patayin. At anong ginagawa ni David? Kung saan-saan siya nagpupunta, kung saan-saan siya nagtatago, walang sabihin natin, wala pa siya nung panahon na ito, wala pa siyang mga kasundaluhan. Siya pa lamang, nagtatago siya. Pero anong sinabi niya? I will praise thee forever. Pasasalamatan kita, papupurihan kita magpakailanman. Ba? Yung bang ating kalalagayan sa ngayon ay kagaya ng kalalagayan ni David? Tayo ba ay nasa punto na nang tayo ay hinahunting para kunin ang ating buhay? Wala pa naman tayo sa ganun. Pero minsan, yung mga mumunting suliranin, mumunting pangangailangan, mumunting problema sa ating pong buhay, nagiging dahilan natin para huminto sa pagpupuri sa Diyos. Dapat po hindi. Dapat po yun ay maging dahilan natin para lalo nating pasalamatan at papurihan ang Diyos. Ano pa sabi po niya dito? Because thou hast done it, and I will wait on thy name. Ito po maganda Dahil ginawa ito ng Diyos, pinahintulot ito ng Diyos, ano sabi niya? Maghihintay ako sa iyo. I will wait on thy name, maghihintay ako sa iyong pangalan. Bakit daw po? For it is good before thy saints. Ito ang mabuti at makabubuti sa inyong sa mga banal, sa inyong mga anak. Sa harapan ng mga banal. Alam po, ang sabi ni David, because thou hast done it, I will wait on thy name. Dahil pinahintulot nyo ito, dahil ginawa nyo ito, maghihintay ako sa inyo. Alam po, ito yung ginagawa ng mga righteous. Nagpapakita ng confidence sa loving kindness ng Panginoon, ay maghihintay sila sa timing ng Panginoon. Maghihintay sila doon sa pagliligtas at pagpapala ng Diyos. Naandun ka man sa punto ng mabigat na labanan, na sitwasyon sa iyong buhay, magtiwala lang sa Panginoon, patuloy lang na magpuri sa Diyos, patuloy lang na maglingkod, patuloy lang na magpasalamat, at hintayin ang paggawa ng Panginoon. Hintayin natin. Hintayin natin at siya po ang kikilos. Dahil ano po sabi? Itong makabubuti. Itong mabuti. Di ba sabi ni David, for it is good before thy saints. Ito po mabuti para sa atin. Ang alin po, hintayin natin ang Panginoon. Kaya nga po atin pong laging hinihiling at pinapanalangin na pangunahan niya tayo. Dahil minsan yung ating pong mga hakbang ay hindi tiyak at hindi tama. Kaya ang ating pong laging hinihiling sa Panginoon,
pangunahan niya tayo upang sa gano'n tayo ay susunod sa kung ano yung hakbang na gagawin ng Panginoon. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa palaala ng inyo pong mga salita. Salamat po sa inyo pong kabutihan. Salamat sa inyo pong biyaya. Salamat po, Panginoon, na minsan ay pinapahintulot nyo rin yung mga kabigatan sa buhay upang mas maalala namin na kailangan namin kayo. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyo pong mga anak, ang mga anak nyo na may karamdaman, ay patuloy na kayo siyang magbigay ng confidence sa kanila, na kanila pong hintayin ang inyo pong timing sa kanilang buhay, ang inyong pagliligtas at ang inyo po, Panginoong, pagpapala sa kanila. Sa mga kapatidan namin, sa inyong mga anak na may karamdaman, patuloy ko pong itinataas sila sa inyo sa panalangin. Patuloy niyo po silang biyayaan ng kalakasan, Panginoon, at kagalingan. Dalangin ko po si Brother Allison, ngayon ay naka-confine. Patuloy pong kayo ang siyang papanumbalik ng kanyang lakas at kagalingan, Panginoon, sa kanya pong karamdaman. Maging kay Brother Randy, sa kanya pong sitwasyon, Panginoon, sa kanyang physical na katawan, ay kayo rin po siyang magbigay ng kagalingan sa kanya. At sa mga kapatid namin na ngayon ay nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, ito pong Gabjola family, Panginoon, ay kayo pong mag-comfort sa kanila. At inyo po ipadama ang inyo pong pagkalinga, ang inyong pag-ibig, at aliwin niyo po sila, Panginoon. At kanila po, Panginoon, mas makita na ang kanilang mahal sa buhay ay nasa inyo ng piling. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga lingkod nyo na ginagamit sa inyo pong ubasan, mga kapastoran, mga misyonero. Bless nyo po ang kanila pong mga buhay. At kung mayroong mga karamdaman, ay inyo pong pagalingin. Bless nyo po mga ministeryong pinagkatiwala nyo sa kanila. Ganun din po, Panginoon, sa inyo pong mga anak. Patuloy na ingatan sa buong maghapong ito at sa anumang gagawin ay kayo po ang siyang nawa ay manguna at mabigyan ng kapurihan, Panginoon. Salamat pong muli. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang buong maghapon. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin in Jesus' name. Amen, amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng atin pong Panginoon. Maraming salamat po sa ating pong sama ngayong pong umaga. Maraming salamat. Good morning kala Brother Jess Erantio. Ganun din kay Brother Roger Hermosa. Sister Gloria Castillo, good morning po. Leo, Brother Leo, good morning. Hilda Fruto. Kay Deacon Carlito Ventura, good morning. At kay Sister Edith at Pastor Boy, magandang umaga po diyan sa Pangil. Kay Edna Bruce, good morning. Kay Florence Logifico diyan sa Delphine Albano Isabela, magandang umaga. At ganun din Pastor Edgar Alan Pasco, maraming salamat po. Dito sa Biapita. Good morning po diyan. Kapatiran diyan. Umaga po at magpakain kayo. Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide.
with Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan, life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.